Hello mga suki, good morning. So dito tayo ngayon sa ating palikuran. Ayan, so bibigyan ko lang kayo ng konting update dito sa ating mushroom. Ayan, shoutout nga po pala sa ating sa pinanggalingan ng mushroom, yung binilahan pa namin si Mr. Carillo, Drew Carillo. Ayan, kabute. Dito po sa Tarlac, dito po namin yan binili sa Tarlac. So dito na po. So binago ko po yung kanyang position. So kung dati po nandito sa baba, sa gina dito ko na po siya para nakahang and mas ventilated para hindi nakakahinga po ng maayos. Ayan. So nakatatlong harvest na po tayo rito sa ating mga mushrooms. So ginawa nga po nating chicharon. So hopefully sabay-sabay na uli siyang magbunga or tumubo ang kabuti. So ito po ay napakadali lang Ito yung isa sa mga negosyo na talagang hindi mo babantayan. So kailangan lang well ventilated. Ayan, lagyan ng net para kahit paano hindi siya pasukin ng mga insekto para hindi makontaminate yung ating fruiting bags. And always make sure din na nadidiligan or basa yung ating paglalagyan, kasi ang mga kabote mas gusto yung ma-moist or mabasa na lugar. Kaya ito, tries ko to dinidiligan isa sa umaga, tanghali at saka sa gabi. So yan muna po ang ating update dito sa ating mga kabote oyster mushrooms. Ayan po, sa mga nais po na sumubok din o bumili nitong fruiting bags, kontakin nyo lang po ang page ni Mr. Drew Carillo Kabute. Yan po ang kanyang page para makabili po kayo ng fruiting bags at makapagsimula para matry nyo rin po kung kayo po ay mahilig sa mga mushrooms. Ayan, maganda rin po itong pang alternate sa mga meat para mas healthy po ang ating mga katawan. Ayan, lalo na po sa ating mga suki na medyo may edad na umiiwas sa mga karne. Ito po ang substitute po ninyo. Napakasarap po nito. Lalong-lalo na po masarap to kahit wala po kayong ihalo na anumang ingredients sa mga gulay. Pwede nyo ihalo. Ayan, napakasarap po at napakalinamnam na para na rin po kayong kumain ng manok o karne. So ayan po. So far ito lang po muna ang aming mushroom. Siguro susunod dadagdagan namin to. Tapos hahanap kami ng malaking lugar para paglagyan. So far po kasi backyard lang, palikuran lang po ito pinaglagyan namin. So dito yung labahan po talaga namin. Ayan, kung makikita nyo, ito kulungan po ng aso. Ginawa ko po kulungan muna ng manok. Ayan, para hindi po sila mainitan kasi nung summer, linagay ko po sila sa harap. Since malalaki po sila, hindi sila ganun magkasya or hindi ganun kaluwag yung kulungan dun sa harapan. Kaya ayun, nakakalungkot, pero yung isa po ay hindi kinaya na heat stroke. Kaya I decided na dito ko munang ilagay. Ayan. Tapos dito po, yan sa kabila. So empty na po yan. May kumuha na rin po, first customer po natin si MC Puno, and meron po tayong mga chicks ng Rhode Island. Ito po yung parents. Ayan. So far yan po muna ang ating update dito sa ating maliit na farm. Ang ating backyard farming. Ayan. Thank you so much and thank you for tuning in. Ito po ang inyong lingkod, si Christoph, ang farm boy ng Quezon City.